At mga minamahal, sa oras na ito, akin pong hinihiling na tayo po mga minamahal ay panandaliang tumayo at tayo po yung mga minamahal ay darako na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At sa oras mong ito, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Brother Louie Angeles. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Jerby. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas po muna natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos banayad sa pagkagalit sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalama, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa aming mga puso. At bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abalingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa ating mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay makatagad, dapat bigkas ikaw aking naasahan, buksan pong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo, una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy pong ating pag-alala, hindi po natin malimutan mga turo, mga aral ng ating beloved Honorable Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat at sa lahat po ng ating mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Purihin ang ating pinakamalapit na Kristo. Ating tatalakayin, mga minamahal, kung meron kayong monitor dyan sa inyong maharapan, the stability of time. The stability of time, sa Tagalog, mga minamahal, kapanatagan ng panahon o ang kapanatagan ng panahon. Stability of time. Ating mga beloved Bible readers, kindly po nasa inyo na po yung ating mga bersikulo. Pag sinabi po nating basa, tuloy-tuloy lang po ating pagbasa. Basahin po natin ang ating teksto. Ito pong sinasabi sa Isaiah 33:13. Pakinggan ninyong nasa malayo, kung ano ang aking ginawa. At kilalanin ninyo na nasa malapit ang aking kapangyarihan. 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kaniyang kayamanan. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Kapanatagan ng panahon, yan po ang ating tinatalakan. Kaya sabi ng ating nabasa sa verse 6, mga minamahal, meron daw tinatawag na kapanatagan ng panahon. Ang kapanatagan ng panahon, ito'y tinatawag na kasaganahan ng kaligtasan. Ang kasaganahan sa sanlibutan, mga minamahal, hindi kasaganahan ng kaligtasan. Kasaganahan ng bagay na meron sila na magpapasaya ng kanilang sarili. Kung marami silang pera, kasaganahan yun para sa kanila. Kung marami silang pagkain, sagana ka ng buhay, yun ang kasaganahan para sa kanila. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kapatagan ng panahon na galing sa Diyos, sinasabing stability of time na ang Diyos ang nagbibigay nito. Meron kang kasaganahan, subalit ito'y sinasabing kasaganahan ng kaligtasan. Ay ang sabi nito, mga minamahal, katumbas nito, ang tinatawag na karunungan, tinatawag na kaalaman, higit sa lahat, ang pagkatakot sa Panginoon, ito ang tunay na kayamanan. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ay nga iba ang meron sa sanlibutan, iba naman ang merong taglay ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Ang kapanatagan sa sanlibutan, mga minamahal, ay kapanatagan lamang kung meron sila. Kaya nga merong nagsusuicide, merong nagpapakamatay, mga minamahal. Dahil yung kanilang kapanatagan, mga minamahal, in just a little time. Then after that, mga minamahal, nasa kahirapan na naman sila. Mahina sila. Wala silang kapanatagan, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa sa verse 13, meron tayong dapat pakinggan. Pakikinggan natin nasa malayo, maging nasa malapit, kung ano ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang sabi ng second place, kilalanin ninyo na nasa malapit ang aking kapangyarihan.
So yung kapangyarihan ng Diyos na dapat kilalanin ng tao, mga minamahal, itong kailangan ng tao para maging panatag siya. At magiging panatag siya kung alam niya at kilala niya ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing kapag ikaw ay nasa Jesus Miracle Crusade, pinagpala ka na sa lahat ng pinagpala dahil ang nasa iyo ang makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa. At ang sinasabing kapanatagan na ang kahulugan nito ay pagkatakot sa Panginoon na siyang tunay na kayamanan. Meron kang kasaganahan ng kaligtasan, meron kang kaalaman, meron kang karunungan, may pagkatakot ka sa Panginoon. Ang suma total ay tunay na kayamanan. Yan ang sinasabing stability of time. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ang tanong, kanino ito ibinibigay, mga minamahal? Yung bang sinasabing stability of time o kapanatagan ng panahon na nanggagaling sa Diyos, ibinibigay ba ito sa lahat ng tao? Hindi po, mga minamahal. Ibinibigay ito, mga minamahal, kanino? Basahin po natin. Kindly. Dito po sa Isaiah Kapitulo 65, mga versikulo 13, 14 at 23. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiinom, ngunit kayo'y mga uhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. 14. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa gagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng puso at aangal dahil sa kabagbag ng loob. 23. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga karawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga karawan ng aking bayan at ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Amen. 23. Kindly, beloved brothers, ito. Hindi mo nabasa yung 23. 23 nabasa mo. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganganak man para sa kasakunaan. Ngunit sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Hesus Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Babalik tayo sa ating tanong, kanino ibinibigay ang sinasabing stability of time o kapanatagan ng panahon? Sabi ng ating nabasa, ibinibigay ito sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. Dahil sa sanlibutan, maraming anak ng Diyos. Wala namang magsasabing siya'y anak ng kaaway ng Diyos. Pag tinanong mo siya, kanino ka bang anak? Sasabihin pa rin niya, anak siya ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, yung kapanatagan ng panahon, ibinibigay ito sa tunay na mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa verse 13, yung daw, mga anak ng Diyos, sila mga minamahal ay magsisikain, ngunit ang hindi anak ng Diyos, sila'y magugutom. Ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sila ay magsisinom, ngunit ang hindi anak ng Diyos, sila'y mauuhaw, at ang anak ng Diyos ay magagalak, ngunit ang hindi anak ng Diyos ay mapapahiya. Kaya dito nakikita yung mga tunay na anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos, yung kanilang pagkakaiba. Dahil ang anak ng Diyos, binigyan ng Diyos ng kapanatagan ng panahon, mga minamahal, kahit na taghirap pa yan o panahon ng kahirapan, panahon ng pandemya, kagaya ng ating kalagayan ngayon, sabi ng ating nabasa, dahil tulay kang anak ng Diyos, ibinigay sa iyo ng Diyos ang kapanatagan ng panahon, makikita mo ang tao sa labas, magugutom, mauuhaw, napapahiya. Ikaw naman, ikaw ay nabubusog, hindi ka nauuhaw at nasa iyo ang tinatawag na kagalakan. Dahil anak ka ng Diyos, hindi lang anak ng Diyos, tunay na anak ka ng Diyos. Kaya ang sabi ng 14, mga minamahal, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso. Ngunit, ang hindi anak ng Diyos, sila'y magsisidaing sa kapanglawan ng puso at aangal dahil sa pagkabagabag ng loob. So malaki ang pagkakaiba. Kaya hindi tayo magtataka, dumating ang pandemya, mga minamahal, yung mga anak ng Diyos, yung nasa business sector, mga minamahal, ha? Ang pinag-uusapan natin ngayon, we are talking about those who are in business sector. Nasa business sector sila, mga minamahal, in just 1 year time, dapat meron silang quota, yung sinasabing quota nila. Halimbawa, ang isang nasa business sector ay kikita siya ng 1 million in a year sa isang taon, mga minamahal. Pero ang patotoo na ating mga kapatiran, August pa lang. Yung lumampas na August this year, mga minamahal, dahil pandemya ngayon,
kinita na nila, hindi pa inaabot yung December, mga minamahal. Mga businessmen nating kapatiran, yan ang kanilang patotoo. Yung kanilang kota, naabot na nila, mga minamahal. Isipin nyo yan, naabot na nila. Samantalang dapat yun in 1 year time dahil doon sila babawas ng pambono sa kanilang mga empleyado. Doon sila kukuha, mga minamahal, ng kanilang mga pang 13-month pay. Meron pang 14-month pay. Kaya ibang kumpanya ngayon, mga minamahal, nahirapan sila. Magsasara na lang daw sila dahil wala naman talaga silang ibibigay. Pero nasa law natin yun, nasa konstitusyon, na ikaw ay established company, kinakailangan pagdating ng tinatawag na katapusan ng bawat taon, ibibigay mo ang obligasyon mo sa iyong mga empleyado. Ay ating mga kapatiran, wala silang problema, mga minamahal, August pa lang, yung kota nila ipinagkaloob na ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinasabing sila ay magagalak at aawit ng may kagalakan. Sila ang mga tunay na anak ng Diyos na masinasabing stability of time o kapalatagan ng panahon, datapwat ang mga hindi anak ng Diyos, sila ay aangal dahil sa kabagabagan. Ayan, sabi ng verse 23, mga minamahal, ang anak ng Diyos, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan. Ang bawat hawakan ng kamay ng anak na mga tunay anak ng Diyos, bawat hawakan ng kanilang kamay, ano man ang kanilang hahawakan, bubuksan ng negosyo, ano pa man ang pagkakakitaan, sabi, hindi sila gagawa ng walang kabuluhan. Sila'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit, mga minamahal? Ang sabi rito, hindi sila manganganak para sa sakunahan sapagkat sila ang lahing mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So anong tawag sa atin, mga minamahal? Hindi pala tayo basta-basta tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Ang tawag sa atin ay blessed generation of God. Tayo pala ang lahing pinagpala ng Diyos. Kaya pag may nagtanong sa'yo, saan ka ba napabilang kongregasyon? Hindi ako sa kongregasyon na pabilang. Hindi sa denomination na kagaya ng iba, mga minamahal, na pabilang tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan na tunay na lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi, kasama ng kanilang mga anak. Hindi lang pala para sa atin ang pagpapala, mga minamahal. Hindi lang sa iyo na magulang. Hindi lang para sa iyo na ama ng tahanan, ina ng tahanan. Habang tayong lahat ay nagpapatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon, ano man ang pagsubok na ating dinaraan na sa sinasabing narupat, mga minamahal, habang tayo nagpapatuloy yung pagpapala para sa ating inilaan ng mahal na Panginoon, dahil tayo tinatawag na lahing pinagpala ng Diyos na sa atin ang kapanatagan ng panahon. Kung bawiin na ng Diyos ang pinahiram niyang buhay sa atin, mamanahin ang pagpapalang ito ng ating mga anak hanggang sa salit-saling lahi na sa atin ang pinagmulan, mga minamahal. Ganon ang mana ng mga tunay na ng Diyos. Kaya sinasabing, what we have now is the stability of time. Hindi basta time, mga minamahal. Dahil maraming panahon, mga minamahal, may panahon ng pag-iyak, mayroong panahon ng pagtangis, katuwaan, kasaganahan, pero iba ang tinatawag na time allotted for the real children of God. Ang nakalagay sa atin, stability, matatag. Dahil sabi ng ating nabasa, tayo ang lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo kasama ang ating mga anak. Kaya ito na ang ating kayamanan, mga minamahal. Kayamanan na natin to. Kaya kahit ano mangyari, mga minamahal, pag tayo ay nagtampo, tayo ang nag-alis ng tinatawag na kapanatagan. Dahil ito na ang ating tunay na kayamanan. Kahit ano pang mangyari, ang kayamanang ito, walang makakuha sa atin dahil Diyos mismo sa langit ang nagbigay nito bawat isa sa atin. Maliban na tayo ang tumanggi, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Diyos ngayon ang gumagawa ng ating kapalaran. Hindi na tayo ang gagawa ng ating kapalaran. Dahil kapag tayo pa ang gumawa ng ating kapalaran, iba yung kapalaran gusto natin. Tama po ba? Meron tayo kanya-kanyang pangarap sa buhay. Dahil yung ating mga kababayan, mga minamahal, nakakalungkot man sabihin, pero sila'y nangarap, hindi ba? Ang iba'y nagbenta pa ng lupa, nagbenta ng bahay, nagsangla ng kung ano-ano, mga minamahal, dahil gumagawa sila ng kapalaran. Ang kapalaran nila, makarating lamang, mga minamahal, kahit sa border ng ibang bansa, kahit na TNT lamang, mga minamahal. Ibig sabihin, kahit sila ay hindi dumaan sa agency, hindi dumaan sa company, pupunta sa ibang bansa, kunyari, mga minamahal, sila ay tourist lamang pero magtatrabaho, dahil gumagawa sila ng kapalaran.
Iniisip ng bawat tao, gagawin ko ang aking kapalaran by hook or by crook. Kinakailangan marating ako sa ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, nagpandemya. Ano ngayon ang nangyari, mga minamahal? Ang iba'y tinamaan ng COVID, nawalan ng buhay, hindi nakabalik sa pamilya. Abo na lamang nasa loob ng garapon. Ang iba naman nakabalik sa pamilya, ang iniwan ng kahirapan, higit pa sa kahirapan ng dinatnan. Bakit? Dahil sila ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Pero kapag ikaw ay napabilang sa lahing pinagpala ng Diyos, dahil nasa iyo ang kapanatagan ng panahon na Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang gagawa ng kapalaran para sa iyo. Basahin po natin. Kindly. Dito po sa mga awit ng talatay 16 at ang verse po ay 5, talong po ng 10. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inaalalayan ng aking kapalaran. Dito po sa 10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo'y pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung merong tinatawag na stability of time na ang Diyos ay nagbigay, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nagpapabaya na ang Diyos ang gagawa ng kanyang kapalaran, lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, Psalms 16, verse 5 and verse 10. Sa verse 5, ang sabi, ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Kaya pala sinasabing, stability of time coming from the Lord. Dahil Diyos na ngayon ang gumagawa ng ating kapalaran, sinasabing, ang Diyos ang umaalalay ng ating kapalaran. Kaya kapag Diyos ang umaalalay sa ating kapalaran, matatag ka. Dahil meron kang conviction, meron tayong conviction. Diyos mismo ang nagsasabi, anak, ito ang gawin mo. Anak, ito ang dapat mong maging plano. Anak, ito ang gagawin mo sa kinabukasan. At ang lahat ng yan ay hindi sa ating sariling kapakinabangan, kundi for the glory of God. At makikita natin lahat ng ating pangailangan, lahat ng gagawin ng ating kamay, totoong lubos. Ang Diyos ang magkakaloob at mag-iingat sa atin at pagpapalain niya ang bawat hipuin ng ating mga kamay. At meron tayong higit na naligtasan, mga minamahal. Ito hindi kayang ligtasan ng tao sa salibutan. Ang sabi ng verse 10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, sa impyerno, sa hell, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay may kasayahan magpakailanman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil tayo lahing pinagpala ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang sabi ng ating nabasa sa verse 10, hindi iiwan ng Diyos ang ating kaluluwa sa Sheol, sa impyerno. Ang ating kaluluwa ay hindi makakakita ng kabulukan. Sa madalit salita, may langit para sa tunay na anak ng Diyos na may kapanatagan ng panahon. And opposite of heaven, merong sinasabing hell, which is the place of damnation. Yan ang sinasabing lugar ng pagdurusa, mga minamahal. Kaya sa tunay na anak ng Diyos na merong tinatawag na stability of time, wala siyang bahagi sa impyerno. Ang impyerno ay nakasulat lamang sa banal na kasulatan, pero wala siyang bahagi dyan. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, ang bahagi niya ay nasa langit. Sa lupa pa lamang, pwede niyang ipagsigawan na siya ay lahing pinagpala ng ating mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating nabasa sa verse 11, hindi natin naisama kanina, mga minamahal, dahil may nagtuturo sa atin ng tamang landas ng buhay. Sabi, ituturo mo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Kaya tuwing nasa pananambahan tayo, mga minamahal, only in Jesus' miracle crusade, merong sinasabing moving of the Holy Spirit or pouring of the Holy Spirit of the living God. Sa Jesus' miracle crusade lang. Dahil ang mga anak ng Diyos sa Jesus' miracle crusade, hindi sila nahiyang umiyak, mga minamahal. Hindi sila nahiya ano man ang maging itsura ng kanilang muka. Ang mahalaga, sa kanilang puso ay nananatilit, bumubuhos ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya sa tuwing na tayo mananambahan, mga minamahal, yan lang ang ating longing.
our only desire, our great longing, yung palaging madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang sabi, sa harapan ng Diyos, tayo may kagalakan at Diyos mismo ang nagtuturo sa atin ng landas ng buhay na dapat nating lakaran. Kaya meron tayong tinatawag na stability of time o kapanatagan ng panahon. Ang tanong, mga minamahal, paano natin ito mapapag-ingatan? Naintindihan po natin? Dahil minsan, mga minamahal, firm ang ating pagkakatayo. We stand firm before the sight of God. Dahil on fire tayo sa mahal na Panginoon. Then afterward, mga minamahal, nagiging mahina tayo. Dahil parte na ng buhay Kristiyano ang tinatawag na pagsubok. You cannot be a real Christian without trials. Naniwala tayo doon, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng maging tunay na Kristiyano kung walang pagsubok. Dahil ang tinatawag na trials is part of Christian life. And in Christian life, there is a trial because trials is a part of Christian life. Yan ang ating buhay, mga minamahal. Ang tanong, kung hindi ka Kristiyano, wala ka bang pagsubok? Sino ang sasagot? Kapag hindi Kristiyano ang isang tao, wala ba siyang pagsubok? Mas marami siyang pagsubok, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga sila nagpapakamatay. Ako, magpapakamatay nga ako eh. Dahil malupit ang aking pagsubok mula sa kahirapan, sa bangketa ako lumaki, nag-aral ako, akala ko yun ang aking magandang kinabukasan, bigla ko na nakita ang aking sarili, ako pala ay may ketong, lumala ang aking ketong, itatapon ako sa leprosarium, walang kwentang buhay, mga minamahal. Hindi ba? Sa madaling salita, kung hindi ka Kristiyano, mas maraming trials. Pag Kristiyano ka, may trials pa rin. Pero, meron kang tinatawag na stability of time dahil ang kasama mo sa pagsubok ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya, ang tanong, paano natin mapapag-ingatan yung stability of time na ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa atin? Sagot? Kindly. Dito po sa mga awit, Kabanata 101, ang talat po 2 at 3. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad, o kailan ka pasa sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Hindi ako maglalagay na hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung malakas na palakpak. Yung palakpak ng tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Yeah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang mabuting bagay para sa atin. Para yung sinasabing kapanatagan ng panahon o stability of time, manatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng verse 3, mga minamahal, o verse 2 rather, Psalms 101 verse 2, ang sabi, ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Anong ating gagawin, mga minamahal? Magpapakapantas tayo sa sakdal na lakad. Ang ibig sabihin, kung merong taong gustong matalino, maging matalino, mga minamahal, merong matalino nakarating sa buwan. Tama po ba? May nakarating sa Mars, mga minamahal. Sa Venus, meron din. Second year, high school pa lamang ako, pinag-uusapan na yan, mga minamahal, na ang Venus planet ay gagawa nilang second Earth, mga minamahal. Kukuha sila ng RJ sa dagat, dadalhin nila sa planet Venus, mga minamahal, para ang atmosphere ng Venus ay maging atmosphere ng planet Earth. Kung magkaganon, pwedeng mabuhay ang tao ron, mga minamahal. Pero tinignan nila ang span, mga minamahal, gaano ba katagal, paano magawa natin na ang Venus ay maging planet Earth? Naisip nila, mga minamahal, 10 henerasyon na mula sa kanilang henerasyon, hindi pa nila magagawa yon sa hirap ng paraan. Isipin mo, you are using RJ from under the sea at pagkatapos dadalin mo yan doon sa Venus planet. Napakahirap ata niyan, mga minamahal. Gaano kalaking spaceship ang iyong dadalin dyan? Paano ang paglalakbay, mga minamahal? Paano stability ng kailang kalagayan doon, mga minamahal? So, binawang bahala na lang nila. Nakarating sila sa Mars. Pagdating sa Mars, mga minamahal, aba, ito pala, meron palang may buhay dito, mga minamahal. Bagamat mainit, mga minamahal, ang Mars, pero meron daw buhay doon, may living things. Hindi nyo ba naalala na ikaw ay magpapalista, magbayad ka ng 10 million ata, kung hindi ako nagkamali, dadaling ka nila sa Mars? Doon ka na mabubuhay magpakailanman. Kaya lang pagdating mo ron, wala nang balikan. Sa Mars, walang SM.
Gusto nyo sa Mars? Walang katisuran sa Mars? Hindi ba? Walang SM doon. Mga minamahal, wala kang papasyalan, wala rin Jesus Miracle Crusade. So maraming pantas na tao narating nila ang ibang mundo, mga minamahal, o ang ibang planet. Pero meron silang hindi kayang marating. Ano yon? Yung kaharian ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pero ang mga anak ng Diyos na may kapalatagan ng panahon, kaya-kaya nating marating yan, mga minamahal. Hindi natin kinakailangan, mga minamahal, magkaroon ng spaceship. Hindi natin kailangan yan. Sabi ng banal na kasulatan, in a twinkling of an eye, you will be in heaven together with the Lord. In a twinkling of an eye. Sa isang mata lamang, nasa piling ka na ng ating mahal na Jesucristo. Wala kang sasakyan, walang preparation, mga minamahal, pero habang tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, kinakailangang lumakad tayo ng may sakdal na puso sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. So, ito ang ating ticket, mga minamahal. Yung ating paglakad na may sakdal na puso. Dahil habang tayo lumalakad na may sakdal na puso, napapag-ingatan natin, napapanatili natin ang sinasabing stability of time, na nananatili tayong lahing pinagpala ng Diyos, na nananatili tayong wala sa kabulukan, mga minamahal, na nananatili tayong tinuturuan sa landas ng Panginoon, kaya tayo'y mananatiling lumalakad na sakdal sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. And verse 3, mga minamahal, ang sabi, hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Wala tayong ilalagay. Ang ibig sabihin, ano ba lang ating makita, mga minamahal, pabayaan lang natin. Kasi part yan ng ating eyesight. Anong gusto nyo? Nakakakita o hindi nakakakita? Yung gustong nakakakita, taas ang kamay. Yung iba, ayaw nyo makakita. Baka pag-uwi nyo, wala na kayong paningin. O, ulitin ko tanong para maliwanag. Yung gustong maliwanag ang kanyang mata at nakakakita, taas ang kamay. Biglang dumami. O, baba ang kamay. Yung ayaw ng may nakikita pa, yung talagang wala na nakikita, taas ang kamay. Wala nagtaas ng kamay. Di ba? Kasi gusto nating makita. Wala namang magsasabing, Panginoon, alisin mo lang ang aking paningin, ayoko lang makakita. Walang magsasabi niyan. Panalangin nga natin, nung nandito kami, wala pa akong salamin. Ngayon, may salamin na ako. Lumalabo yung mata natin eh. Kaya ang panalangin natin, mahal na Panginoon, panatiliin mo ang linaw ng aking mata. Pero habang malinaw ang iyong mata, marami kang makikita. Tama ba? Makikita mo ang mabuti, makikita mo ang masama, makikita mo ang maganda, makikita mo ang pangit. Pati kaaway mo, makikita mo. Tama ba yun? Pero meron akong gustong i-connect sa sinabi ko, ha? Sa banal na kasulatan, ang kaaway hindi mo na makikita. Pangangaral ng ating beloved Noble Evangelist Will de Almeida, mga minamahal, yung kaaway mo, magtatago sa takot sa'yo. Kaya kung meron kang tao hindi na nakita at may galit siya sa'yo, kaaway mo siya. Sa takot niya, nagtago siya sa takot niya sa'yo. Dahil lahing pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Pero yung kagalit mo, yung ayaw mong makita, tuwing service, makikita mo, hindi mo siya kagalit. Pareho lang kayong lahing pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Naniwala kayo doon? Kaya kahit kagalit mo siya, kapag nakikita mo siya palagi, hindi mo siya kaaway. Kaya pag may naramdaman kang something hurt inside your heart, ang ibig sabihin niyan, ikaw ang nakikipag-away sa kanya. Pero pag nakita mo siya, masayang-masaya ka, praise the Lord. Hindi mo siya kaaway. Sa susunod na araw, best friend na kayong dalawa. Dahil lumalakad kang may sakdal na puso. Sabi ng ating nabasa, at inaalis mo ang bagay na hamak sa harap ng iyong mga mata. Aking ipinagtatanim ang gawang lisya, hindi lalapit sa akin. Gawang lisya, wicked doing yan. Yan yung masamang gawa, mga minamahal. Sabi, itinatanim natin, inaalis natin yan. Isa sa paraan ng ating paglakad na sakdal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya pag nagawa natin yan, mga minamahal, mananatili sa atin ang sinasabing stability of time. Ano naman ngayon ang tatanggapin pa natin mabuting bagay para sa Diyos? Last verse, kindly po. Maghanda natin magpaawit, manugtog, dito na po tayo at wala na tayong oras. Amen. Dito po sa Isaiah 35, ang talata ay 10.
At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong nag-aawitan sa sayon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawaan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan po natin yan. Gawin natin itong memory verse. Isaiah 35 ang talata 10 ang sabi, ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisiparaong nagsisipag-awit. May kagalakan sa kanilang mga puso. Yung pag-iyak nila, hindi na yan iyak ng kalungkutan. Iyak na yan ng kagalakan sapagkat nadama ng bawat tinubos ng Panginoon ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ang meron tayo. Kaya nga nasa atin ang kaparatagan ng panahon. At ang sabi dito, mga minamahal, walang hanggang kagalakan na nasa kanilang ulo, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan. Ang kapanglawan at buktong hininga ay mapaparang. Wala na yung ating hatred. Wala na yung ating galit. Wala na yung ating inis. Bakit? Dahil tayo'y lahing pinagpala, tinubos ng mahal na Panginoon at nasa atin ang sinasabing kabaratagan ng panahon o stability of time. Tayong lahat ay tumayo. Umawit.